Nakulong sa isang marahas at mapang kontrol na relasyon kay Adrian Griffin, isang mayamang inhinyero sa optika at negosyante. Tinurukan ni Cecilia Cass ng diazepam si Adrian upang makatulog at matagumpay na makatakas. Bandang 4:00 ng madaling araw, tinahak niya ang madilim na kagubatan sa paligid ng kanilang tahanan upang hintayin ang kanyang kapatid na si Emily. Ang kanilang bahay ay nakatayo sa tuktok ng isang bangin na tanaw ang karagatan, napapalibutan ng malawak at liblib na kapaligiran na walang ibang mga tahanan sa paligid. Matagal nang pinlano ni Cecilia ang pagtakas, maingat niyang itinago ang kanyang escape bag sa loob ng isang ventilasyon. Bago tuluyang makalayo, kinailangan niyang bumaba sa basement kung saan matatagpuan ang high-tech na laboratorio ni Adrian. Dito, mabilis niyang pinaganya ang sistema ng seguridad upang mapawi ang anumang hadlang sa kanyang paglabas. Sa loob ng laboratorio, kapansin-pansin ang mga buong bodysuit na nakadisplay sa likuran, isang malinaw na indikasyon ng mga makabagong pananaliksik ni Adrian sa larangan ng optika. Sa kanyang desperadong pagtakas, dumaan si Cecilia sa garahe. Doon niya nakita ang kanilang aso, na kanyang tinangkang tulungan sa pamamagitan ng pagtanggal ng kwelyo nito. Ngunit sa gitna ng kanyang pagmamadali, aksidenteng napatid ng aso ang sasakyan, dahilan upang mag-aktibo ang car alarm, isang nakababahalang tunog na maaaring gumising kay Adrian anumang sandali. Pagdating ni Emily sakay ng kanyang kotse, muntik nang mahuli ni Adrian ang magkapatid, ngunit matagumpay silang nakatakas. Nagkubli si Cecilia sa bahay ng kanyang matalik na kaibigan mula pagkabata at dating asawa ni Emily, si James, kasama ang anak nitong si Sydney na isang dalagita. Sa kabila ng kanyang bagong kanlungan, patuloy siyang nananatiling balisa at takot na lumabas ng bahay, natatakot na muling makita si Adrian at sapilitang maibalik sa kanyang kontrol. Pagkalipas ng 2 linggo, kumalat ang balitang nagpakamatay si Adrian at iniwan si Cecilia ng $5 milyon bilang mana. Ang kanyang kapatid na si Tom, na nagsisilbing abogado ng pamilya, ang nag-asikaso ng mga dokumento. Sa isang pag-uusap kay James, inamin ni Cecilia na gusto siyang gawing ina ni Adrian. Ngunit sa kabila nito, palihim siyang uminom ng birth control pills dahil alam niyang hindi siya kailanman makakatakas kung may anak sila. Habang pilit niyang binubuo muli ang kanyang buhay, nagsimula siyang makaranas ng mga hindi maipaliwanag na insidente. Sa isang job interview, bigla siyang hinimatay matapos matuklasan na nawala ang lahat ng nilalaman ng kanyang portfolio. Isinugod siya sa ospital, at kalaunan ay tinawagan siya ng doktor upang ipaalam na mataas ang antas ng diazepam sa kanyang sistema. Pagbalik niya sa bahay, isang nakakakilabot na tagpo ang bumungad kay Cecilia. Natagpuan niya sa loob ng kanyang banyo ang parehong bote ng diazepam na ginamit niya upang patulugin si Adrian, ang parehong bote na nawala sa kanyang pagtakas. Naisagawa ni Cecilia ang isang pagpupulong kasama sina Tom at James, iginiit niyang pinik ni Adrian ang kanyang pagkamatay at ginamit ang kanyang kadalubhasaan sa optika upang maging invisible at guluhin siya. Gayunpaman, tinanggihan ng dalawa ang kanyang mga paratang. Sinubukan niyang lumapit kay Emily para humingi ng suporta, ngunit tinanggihan siya ng kanyang kapatid matapos makatanggap ng isang email mula sa account ni Cecilia, nagsasaad na ayaw na nitong makita siyang muli. Sa kabila ng kanyang pagkadismaya, si Sydney ang naging sandalan niya. Subalit, sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang hindi nakikitang puwersa ang biglang nanakit kay Sydney. Dahil dito, agad na inakusahan ni James si Cecilia ng pananakit at galit na dinala palayo ang kanyang anak. Mag-isa sa bahay, ginamit ni Cecilia ang pagkakataon upang subukan at mahuli ang hindi nakikitang nilalang na nanakit kay Sydney. Sa kanyang pagsisiyasat, natuklasan niya ang telepono ni Adrian na nasa attic. Isang mensahe ang agad niyang natanggap na nagsasabing *surprise. Kinabahan ngunit determinado, binuhusan niya ng pintura ang attic trapdoor, at doon lumitaw ang hugis ng isang invisible figure. Nagkaroon ng marahas na sagupaan, ngunit nagawang makatakas ni Cecilia. Sa kagustuhang malaman ang katotohanan, nagtungo siya sa bahay ni Adrian upang mag-imbestiga. Sa loob ng kanyang high-tech na laboratorio, natagpuan niya ang isang suit na nagpapatunay sa kanyang mga hinala, isang suit na nagbibigay ng invisibility. Matapos niyang maitago ang suit sa isang aparador, muli siyang inatake ng hindi nakikitang figure, dahilan upang siya ay tumakas at magpasya na humingi ng tulong kay Emily. Nagkita ang magkapatid sa isang restaurant.
Habang ikinukwento ni Cecilia ang kanyang mga natuklasan, biglang lumitaw ang invisible figure at walang awang pinatay si Emily sa pamamagitan ng isang kutsilyo. Sa isang iglap, inilagay ng figure ang kutsilyo sa kamay ni Cecilia, na agad na napagbintangan sa krimen. Habang naghihintay ng paglilitis, ipinasok si Cecilia sa isang mental hospital. Doon, ibinalita ng mga staff na siya ay buntis. Makalipas ang ilang sandali, dumalaw si Tom at inalok siya ng isang kasunduan, babawiin umano ang mga kaso laban sa kanya kung papayag siyang bumalik kay Adrian at palakihin ang kanilang anak. Sa kanilang pag-uusap, ibinunyag ni Tom na tinulungan niya ang kanyang kapatid na pekain ang pagpapakamatay nito. Ipinahiwatig din niya na sinadya ni Adrian na pakialaman ang kanyang mga birth control pills upang tiyakin ang pagbubuntis ni Cecilia. Sa kabila ng matinding pressure, matatag na tinanggihan ni Cecilia ang alok ni Tom. Nang mapansin ang kanyang briefcase, lihim niyang kinuha ang isang ballpen, nagbabalak na gamitin ito sa isang desperadong plano. Sa kanyang silid, nagpanggap siyang magpapakamatay upang pilitin ang invisible figure na lumitaw. Nang subukan siyang pigilan ng figure, agad niyang sinaksak ito ng sunod-sunod gamit ang ballpen, na nagresulta sa pagkasira ng suit at pagbubunyag ng anyo nito. Agad dumating ang security team, ngunit brutal silang tinabagsak ng invisible figure bago ito tumakas. Hindi nagpatinag si Cecilia at hinabol ito palabas ng ospital. Sa kabila ng kanyang kalagayan, determinado siyang tapusin ang lahat. Sa gitna ng kanyang paghabol, nagbigay ng isang nakakatakot na babala ang figure, hindi siya masasaktan dahil sa kanyang pagbubuntis, ngunit gagantihan nito ang mga taong mahal niya. Agad na nagtungo si Cecilia sa bahay ni James, kung saan naabutan niya ang invisible figure na inaatake si James at Sydney. Sa gitna ng kaguluhan, ginamit ni Cecilia ang isang fire extinguisher upang gawing visible ang figure, pagkatapos ay binaril niya ito. Sa pagbagsak ng figure, tinanggal niya ang maskara, at laking gulat niya nang matuklasan na si Tom ang nasa loob ng suit. Di nagtagal, natagpuan ng mga pulis si Adrian na buhay sa kanyang bahay, nakatali sa basement. Iginiit ni Adrian na biktima rin siya at pinanatili siyang bihag ni Tom. Gayunpaman, hindi nagpatinag si Cecilia sa kanyang kwento. Nanindigan siyang may sabuatan ang magkapatid, at tiyak niyang alam ni Adrian ang lahat ng nangyari. Ayon kay Cecilia, si Adrian mismo ang nagpadala kay Tom sa bahay nina James, buong kamalayan sa magiging resulta ng mga pangyayari. Sa pagtatangkang mapasabi si Adrian ng totoo, pumunta si Cecilia sa kanyang bahay upang makipag-usap tungkol sa kanyang pagbubuntis. Si James, na may suot na wire, palihim na nakikinig sa kanilang pag-uusap. Pumayag si Cecilia na ayusin muli ang kanilang relasyon, ngunit may isang kondisyon, kailangan nitong aminin na siya ang invisible figure. Mariing itinanggi ni Adrian ang akusasyon, iginiit na siya'y dinukot at ang karanasan niya ay nagbago sa kanyang pananaw sa buhay at sa paraan ng pagtrato niya kay Cecilia. Ngunit habang umiiyak si Cecilia, mapanlin lang na ginamit ni Adrian ang parehong mga salita ng invisible figure, tila ipinapahiwatig ang kanyang tunay na pagkatao. Sa isang malamig na ngiti, nagpaalam si Cecilia at nagpunta sa banyo. Ilang sandali lang ang lumipas, isang nakakatakot na tagpo ang nakunan ng security camera, si Adrian, tila nagpakamatay sa pamamagitan ng paglaslas ng kanyang lalamunan. Mabilis na lumabas si Cecilia mula sa banyo at kunwaring hysterical na tumawag sa mga pulis. Ngunit malayo sa camera, isang malamig na ekspresyon ang bumalot sa kanyang mukha. Sa huling sandali ng buhay ni Adrian, bumulong siya ng may matinding pangungutya, surprise. Sa katunayan, ginamit ni Cecilia ang extrang suit na itinago niya noon upang patayin si Adrian at gawing mukhang pagpapakamatay ang krimen. Pagdating ni James, tinanong niya si Cecilia kung ano ang nangyari. Walang alinlangan, inulit ni Cecilia ang eksaktong nakita ng camera. Bagamat napansin ni James ang suit na nakatago sa kanyang bag, piniling maniwala siya sa bersyon ni Cecilia at hinayaan itong umalis. Sa wakas, lumabas si Cecilia ng bahay dala ang suit, maluwag ang pakiramdam at tila tuluyang napalaya mula sa anino ng kanyang dating kinatatakutan.